lamang ako dumudulog sa'yo lang. Palapakan natin ang Panginoon. Good morning to everyone. Good morning. Pakibati naman ang katabi mo habang ikaw ay paupo. Sabi mo, good morning sa'yo. Yeah. Salamat naman. Palakpakan naman natin ang ating po music ministry. Heartfelt worship. At ngayon mag-aaral na tayo ulit sa Bible sa ating bagong theme for the month. Ang title po ng ating theme for the month is Blessed. Hindi blessed. Pwede rin. Blessed. Sabi nyo nga, blessed. Sabi mo sa katabi mo, blessed ka. Ano ba talagang tamang word sa Tagalog? Pag nakakapakinig kayo, mamaya pag-usapan natin yan. Pero gusto ko muna buksan ang inyong mga Bible sa ating pong reading for today. Kung may mga Bible kayo, buksan natin sa Genesis chapter 12. Maikli lang, isang linya lang to. Genesis chapter 12 verse 2. Marami tayong mga Bible verses na babanggitin mamaya. Alam niyo naman, kapag ako yung nagbibigay ng Sunday Fellowship, sinisikap ko na ontian ang verses. Pero ngayon, hihingi ako ng sa inyo na magbabanggit ako ng a couple of verses na pwede nating pagnilay-nilayan. Pero yung ating pong babasahin ngayong umaga, sige. Mula sa Genesis chapter 12 verse 2. Dala ko yung Tagalog tsaka yung English. Babasahin natin yan. Sige. Unang topic po natin, unang talk po natin for the new theme ng ating buwan na May. Ang title is Blessed. Okay? Okay, ready na? Ready na kayo? Subukan nga natin. Yan, okay. Yan po ang ating bagong poster. Galing, no? Galing talaga ni Ryan gumawa. Si Ryan ba gumawa nito? Ryan na naman. Akala ko sabihin ko sana si Bricks eh. Okay, yan. Basahin natin. Sabay-sabay tayo magbasa. Genesis chapter 12 verse 2. Pagpapalain kita at mababantog ang inyong pangalan at magiging pagpapala sa marami. Anong mga naka-underline dyan na dilaw? Anong mga naka-highlight dyan na dilaw? Pagpapala. Sabi nyo nga, pagpapala. Tapikin mo yung katabi mo. Sabi mo, pagpalain ka nawa. Yan. Ano ba ibig sabihin nun? Naintindihan niyo ba ibig sabihin nun? Pagpalain. Sa English is blessing. Kaya pag natatagalog na yung pagpalain, hindi na gagamit yung pagpalain kasi nakakabulol. Kaya blessed na blessed. Yun na napapakinggan natin sa community to parate. Lalo na yung mga lumaki sa community. Lumaki ako sa community. Pagka kinamusta ka, blessed na blessed. Naintindihan nyo ba ibig sabihin nun? Yung pala ibig sabihin nun, pagpalain. Ayan. Mamaya, the whole talk, pag-uusapan natin is blessings. Pero hindi tayo mag-focus on, sabi na, financial, material, o kahit anong pang aspeto ng Generally, we will talk about the blessing that God gives us. And kung ano yung gagawin natin kapag tayo nakakatanggap ng blessings. Sige, hawakan mo yung kamay ng katabi mo, dali. Yan, Ngayon binigay ko na sa inyo yung basic outline ng talk na kung saan, gusto ko practicein na natin umpisa pa lang ng talk. Kung paano ba tayo magiging blessing sa ibang tao. May hawak na kayo? Sige. Subukan nyo nga, Subukan nyo magsalita ng blessing sa katabi nyo. Sige, subukan lang natin. Yan. Hindi nyo sasabihin yung bless. Kaya naman, say something good. Say something better. Say something na karapat-dapat para sa katabi nyo. Yan. Yeah. Towards the person beside you. Sige. Subukan nyo magsalita ng blessing. Yan. Ang hirap. Honestly, sino nahihirapan? Taas ang kamay. Ba? Kaya nyo lahat, Nabibilib ako sa inyo. Nabibilib ako. Sige. Now, may ibang talk na related dito na ang title nun is Being a Blessing
parang hindi magnet kundi being a blessor. So, ginawa tong example na to na kung saan magsabi ka ng something good. Dun sa ibang lugar, ginawa nila to, hirap na hirap sila kasi unang-una hindi sila sanay. Tanayin ko kayo, sanay ba kayo mang-bless ng ibang tao? Yes, galing ah. Hindi ko na dapat nabigay tuntok na to kasi alam niyo na pala. pero bibigay natin mamaya at pag-aaralan natin na mamaya how to sustain this at may apply to sa ating mga kasamahan. Sige. Ito so wag natin kalilimutan tong Bible verse na to. Kung pwede niyong isulat yan, mabanggit niyan sa mga kasama nyo. At may outline natin yan na kung saan makikita natin na kapag ka inaamin mo palang pinagpala ka, pagpapalain rin pala ang mga kasama mo. Nakakita na ba kayo ng ganun? Ng ganun tao na kapag ka nakakasama mo siya, parang ang dating, parang ang gaan ng loob mo. Huwag na kayo lumayo. Tignan niyo yung katabi niyo. Ganun ba ang dating nun? Pag nakikita niyo yung katabi niyo, pag nakikita niyo, parang ayokong tabihan to. Magmimisa pa naman. Ba't ba ako dito umupo? Ganun ba nararamdaman niyo? Ha? Ayan na, mamaya malaman natin yan. Kaunti lang yung mga points na babanggitin ko. Sana kung may ballpen kayo, masulat niyan. Maganda to, pag-uusapan natin. Again, ang ating pong theme for the month is blessed. Whole month, ito po pag-uusapan natin. Kahit hindi man ako ang speaker, ganito po naka-outline ng ating theme. Sige. Nabanggit ko na yan. Sige nga, sabihin nyo nga ulit, blessed na blessed. Ano ba talaga ibig sabihin pag sinabing blessed na blessed ka? Saan natin madalas marinig to? Kapag ka nangangamusta tayo, lalo na sa mga tao sa community. Tama ba? Hello, may kausap ba ako? Ba't tinatanong kayo kung saan kayo tumitingin? Ayaw nyo sumagot. Di ba? Pagka tinanong ka, pagka kinamusta ka, lalo na yung mga tao sa community, ano na yan default na answer na yan. Kamusta ka na? Eto, blessed na blessed. Gano'n na pang ganyan. Saan ba talaga galing ang salitang bless? Galing yan sa salitang Greek, which translates to, ewan ko kung tama ang pronunciation, kung Makarios. Sabi niyo nga, Makarios. Ibig sabihin nun is, ang tamang translation talaga nun is not only blessed, kundi happy. Sabi niyo nga, happy. Sabi mo sa katabi mo, happy. Ganyan. Ganyan yung itsura mukha. Ganyan ang happy. Yung pala ibig sabihin ng blessed. Pero bakit ganun? Sa tanan ng buhay ko sa community, makikita mo kamusta ka? Ito, blessed na blessed. Mamaya, after ilang minuto, iyak na. Diyos ko, Panginoon. Happy siya. Happy crying. Ang hirap. Grabe. Kamusta ka? Ito, blessed na blessed. Ganun pa Masaya raw, happy tears raw yun. Pero yun pala ibig sabihin. Ito, kailangan natin maunawaan ang ibig sabihin pala ng blessed na blessed is masayang masaya. Maligayang maligaya. Pero yung mga taong pwede natin sabihin hindi nag-a-attend ng community o madalas lang natin nakikita sa ating mga kapitbahay, hindi dito sa tinatawag natin spiritual community, hindi nila maunawaan ang ibig sabihin ng blessed na blessed. Yung pala ibig sabihin nun, masayang masaya ka, maligayang maligaya ka sa piling ng ating Panginoon. Kaya pakita nyo nga sa katabi nyo yung isang aura o isang mukhang blessed na blessed. Sige nga, pakita nyo nga. Huwag kayong tumingin sa akin. Nakatingin na naman kayo sa akin Sa katabi nyo, dali. Ano ba ibig sabihin ng blessed na blessed? Yan, ganyan na Kailangan pala, maunawaan rin natin kung ano yung sinasabi natin. Hindi lang basta we speak our faith. We should also understand also our faith. Ito, ganda ito. Sa buong chapter ng Matthew 5, actually Matthew 5, 6 and 7,
si Jesus mismo magkukwento. Alam na natin yan, karamihan sa atin, ang mga nag-aaral po ng Bible, o yung mga nakakapakinig po ng Gospels. Dito sa Matthew 5, 6, and 7, actually, outline is Matthew 5, may kita natin na pinag-uusapan dyan is yung 8 Beatitudes. Kumbaga, sasabihin ni Jesus, ito na yung sikreto para maging maligaya ka. No, isang verse lang ang babanggitin ko. Pero this outlines, no, yung sinasabi na para maging masaya ka, para maging blessed ka, kailangan babasahin mo to. Kailangan hindi lang babasahin, you live these truths, yung mga katotohanan na to. And now we read sa Matthew 5 verse 3, sabay-sabay tayo, mapalad ang mga aba na walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Dalawa yung gusto kong mag-focus tayo dito na medyo maintindihan natin sa salita, pero yung deeper meaning, kailangan natin talaga pag-aralan. Ano yung dalawa? Yung poor, yung aba, na ibig sabihin yung poor, aba. At yung pangalawa, kaharian ng Diyos. Ulitin ko no, blessed are those who are poor in spirit. Poor in spirit, tsaka yung kingdom of God. Dalawa yan. Poor in spirit, tsaka kingdom of God. Hindi ko na ikukwento to sa inyo na parang katuruan ng dating. Yung tipong very, very teachy ang dating. I-explain ko na lang at ipapaliwanag ko sa inyo sa pamamagitan ng sharing. Na nangyari sa akin noong nakaraang semester. Tingin na kayo sa akin. Pwede na kayo tumingin, hindi na kayo titingin sa tabi nyo. Noong nakaraang semester, may isang subject na ang tawag is catechetical directives of the church. Napakalalim. So, nung napakinggan ko yung subject description na yun, ano bang catechetical program pa yun eh? Catechetical programming, directives of the church. Grabe. Hindi ko naintindihan. Ang lalim. Pero nung buong SEM, isa lang ang objective namin. Ang sabi nung professor namin, ng pare, is listen to the needs of the people. So pumunta kami sa isang depressed area sa, alam ng kapatid ko to sa malapit sa Better Living. Ang tawag is Lower Taiwan. Hindi sa Taiwan. Lower Taiwan lang yung lugar. Lower Taiwan. Isa siyang depressed area. Very depressed. Para masabi mong depressed area, ayun yung mga madalas namin nila Sister Pat napuntahan nung sisimula pa lang ang Christ on the Block, na yung bahay talaga nila is ganito lang talaga. Ganito lang yung bahay nila. Karamihan talaga na mga ganun lang ang bahay. Saan sila tutulog? Doon na mismo. Saan sila kumakain? Doon na rin mismo. Saan sila nagchichismisan tuwing umaga? Doon na rin mismo. Ganun katindi. Tabi-tabi yun. Tsaka hindi lang 10 pamilya, daan talaga, 1,000 sa Lower Taiwan. Tapos ang tinuro sa amin nung pare, ginrupo kami into ilang groups yun? 4. So sa isang grupo, mga 10 pataas. Isa na naman ang sinasabi niya, listen to the needs of the people. So binigyan niya kami ng outline, basta mahaba, ilang pages, book nga parang program talaga na ito gagawin natin. Tapos karamihan nito tayo mag-iimbento. Imbento talaga yung salita niya. Base sa obserbasyon niyo, yun ang sabi niya sa amin. Alam niyo yung verse na yan, yung pag-uunawa ko before, no, na-experience ko how to relate with the poor, how to serve the poor. Maganda Maganda yung ganun. Pero yung pag-unawa after attending that SEM, napakalaki ng impact sa akin, especially being with those people, no, na wala naman kaming ginawa. Nakinig lang kami sa kanila. Binigyan lang kami ng questionnaire, ng survey, na kami rin nang gumawa. Kami rin nang nag-invento, nag-devise. Alam niyo yung pagkatapos nun na parang at the same time,
pagod na pagod ka sa ginawa mo. Ako naniniwala ako bilang tao, napapagod rin tayo. Tama ba? Tama ba? Naniniwala ba kayo doon? Napapagod. Oo, ang Diyos talaga nagbibigay sa atin ng strength. Pero tayo kasi bilang tao, merong hangganan ng ating strength. Kaya tayo kailangan magpahinga. After nung event na yon, after nung ginawa namin, nung isang araw na yon, ramdam na ramdam ko yung pagod. Pero yung fulfillment na nakausap namin nun is 5 families. Inalam lang namin, base sa mga question, kung kamusta na ba sila as a family, kamusta na sila mag-asawa, kamusta ang relasyon nila mag-asawa sa kanilang mga anak. Tapos lumayo na kami, kamusta yung relasyon nilang pamilya sa Diyos. Ganun lang, napakasimple lang. At dito namin, no, hindi man namin ginamit yung verse na yan, palagay ko dalawa ang nanatili sa puso ko, and that is, for the people, no, yung mga tao, dapat, no, importante dalhin sa kanila ang kaharian ng Diyos. Buong sem namin, pinag-aralan yung salitang kaharian ng Diyos. Ano ba ibig sabihin nito? Akala ko, naintindihan ko na eh. Sa tagal ko na nagsiserve sa ministry, sa community, naintindihan ko na yung kaharian ng Diyos. Alam niyo, dun lang, sa simpleng araw na yun, naintindihan ko kung ano yung kaharian ng Diyos. At kung gaano ka-importante dalhin ang kaharian ng Diyos sa pamilya. Isa lang pala ang salita ng kaharian ng Diyos. Ang salita nito ay Jesus. Sabi niyo nga, Jesus. Yun pala dapat ang dalhin natin. Ibig sabihin, hindi lang kinakailangan maging mahirap ka para sabihin na ikaw ay may kailangan sa Diyos. Kahit ano pa estado mo sa buhay. Kasi naisip namin as a group, paano kung pare-pareho kami ganun ang estado? Sila ganun, kami ganun. E di wala magtutulungan. Amen? Tama ba? Nagigets niyo yung point? Kami pumupunta doon, dala namin ang Bible, dala namin ang Panginoon. Paano pagka hindi kami ganun? Pag pumunta kami doon, pare-pareho kami. Kung ano yung estado nila, kung ano yung estado namin, edi walang kaharian ng Diyos. Tama ba? Naintindihan niyo ako? I hope you get my point. Na kung saan, ikaw nakakaalam ng kaharian ng Diyos, dapat may gawin ka. Alam niyo, natapos yung SEM. Ang dami kong katanungan pa na dagdag. Tapos may nagpaalala sa akin pare na naman, na nagturo sa amin na, alam niyo, kapag nakakapakinig kayo ng ebanghelyo, kapag tapos yung makapakinig ng ebanghelyo na explain sa inyo ng pare ang homily, at tuldok ang nanatili sa puso niyo, kulang pa raw yun. Mas maganda pa pala na mas marami ka pang katanungan. O yung tinatawag na direction na dapat mong pang puntahan. After the SEM, mas marami pa akong katanungan. Paano ba ako magiging blessing sa ibang tao, especially to those kind of people? After reading that, naging mas malalim ang pag-unawa ko, and yung kagustuhan namin, kahit tapos na yung semester namin, kahit tapos na yung grade, may grado na kami, pasado na kami. Parang after nun, nagsama-sama pa rin kami mga grupo, at sabi namin, gawin natin to, tapusin natin to. Let's follow through. Sana maiuwi rin natin yung nauwi namin nun, na yung pagtanggap pala at pagdala ng kaharian ng Diyos, na nagsisimula ito sa mga nakakaunawa. At kanino po yun? Kanino po yun? Sa atin yun. Sa atin po magsisimula. Meron akong papabasa sa inyo na sana maiuwi rin natin. Sige, sabay-sabay tayo. Karunungan at kalooban ng Diyos ay nasa ating Biblia. Para sa akin, katotohanan to. Pero yung na-experience ko doon na pagpunta, hindi ako nagbuklat ng Bible, hindi kami nagbuklat. Hindi kami nagbasa ng Biblia, hindi kami nagbasa ng Ebanghelyo, nakinig lang kami.
Pero para sa mga nakakaunawa, para sa mga naniniwala, para sa mga nagtitiwala, very true to. Very important to. Ang hirap pag darating sa buhay natin, ang gulo-gulo ng buhay ko. Saan ba ako susunod? Saan ba ako magbabase ng buhay ko? Last week, binanggit ko na sa inyo to, no? Yan, kung kanino nang galing yan, sino nagsabi niyan. No? Pero yung inspiration, yung mga direktiba, yung mga nais nating mabasa, na magbibigay patnubay at gabay sa ating buhay, ay may kita po natin sa Biblia. Tsaka sa church teachings. Pero yung nangyari sa amin na sa group, na hindi lang sa Bible, kundi ang revelation ng ating Panginoon ay may kita through other people. Yun ang pag-uusapan natin mamaya about blessings. Pag binanggit ko na sa inyo yung mga points. Ano, intro pa lang to. Intro pa lang to. Yan. So ito na, babanggitin ko sa inyo na pwede na nating points to live by in discussing our talk for today. Unang punto kaagad, yan. Napakaikli lang. Sabay-sabay tayo. Dali. Ating pagpapala ay dumadaloy din sa iba. Ano yung binasa natin kanina sa Genesis chapter 12 verse 2? The Bible teaches us that the blessing that God gives us will flow to other people. Yan ha. Oh. Pwede nating sabihin yan. Paano ba tayo magbe-bless ng ibang tao? Paano ba? Pakikinggan mo lang. Pwede. Pero paano kung hindi yun yung pangangailangan niya? Paano yun kung hindi yun yung pangangailangan niya, hindi yun yung kailangan niya? Hello? Ha? Naintindihan niyo yun? Paano kung hindi yun yung pangangailangan niya? Kaya pala sabi nung professor ko, unang-una niya sinabi sa simula pa lang ng SEM niya, listen to the needs of the people. Ano ang pangangailangan ng tao? We serve others by fulfilling a need. Ano ba yun? Ano ba yung need? Physical, emotional, spiritual need. Sino dito may mga mahal sa buhay? Taas ang kamay. Ayan, no? Anong pangangailangan ng mga mahal nyo sa buhay? Are you fulfilling the need of your loved one? Wag nyo na sagutin. Wag nyo nang out loud sagutin. Are you fulfilling the need of your loved one? Are you fulfilling the need of someone who look forwards to your love? Ating pagpapala ay dumadaloy rin sa iba. Financial, physical, emotional support. Ano pa? Iba-iba pang klase. Pangalawa, yan. Sabay-sabay tayo ulit. Game. Kapag pinagpala natin ang iba, Diyos ang nag-aalaga sa ating napaka-importante nito. Ito yung madalas na sinasabi na, ay, magsuserve ako, bahala na si Lord. Contextually, minsan naiiba eh. Pero I believe in that statement na God takes care of your needs. Kapag nagsimula ka na mag-alaga ng ibang tao, kapag nagsimula ka ng magbigay pagpapala sa ibang tao, si Lord takes responsibility to Himself na alagaan ka rin. Huwag niyong kalilimutan yan. Amen? Kaya ang daming nanay na mahilig mag-apostolate. Mag-alaga ng apo. Apostolate. Kaya yung mga nanay, Diyos ko, paalaga niyo yan.
Apostolate. Sayang, pag nagkaanak na kami ng asawa ko, wala na mag-a-apostolate sa amin. Wala na yung nanay ko. Oo. Ay, oo. Hindi raw nag-a-apostolate si Sister Des. Iba raw ang mga batang inaalagaan niya. Oo. Kaluoy. Oh. Ano pa kailangan natin mabasa dito? Ano? Ulitin ko ha. Kapag nagsimula ka na mag-alaga ng ibang tao, ng mga mahal mo, katulad ng ginawa namin, hindi namin mga kaano-ano yung mga tao doon, pero nagsimula na, nagkaroon na kami ng bini sa aming sarili na magkaroon ng pagmamalasakit sa kanila. Panghawakan niyo yung pangako na yun na God assumes the responsibility of your needs. Amen? Next. Basahin natin to sabay-sabay. Pagpapala ay babalik din sa iyo. Ano ibig sabihin ito? Ito yung paboritong sabihin sa atin ng ating pong yung mga servant. Sabi niya, no, ang biyaya ni Lord kapag ikaw ay nagbibigay, babalik to sa iyo. Ano sunod doon? Siksik, liglig, at umaapaw. Ang nakakalimutan ng iba, ay yung kasunod nito. Ano kasunod nito? Okay, bubuklat ko yung Bible ko para walang sablay. Ayan babasahin natin. Basahin natin. Magmula sa Luke chapter 6 verse 38. Ano sabi dito? Sapagkat ang takalang ginamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin sa Diyos sa inyo. Ayaw ko naman mag-sound cruel ang ating Diyos. No? Pero totoo yun. Mas dito tayo sa positive side. Pagpapala na ibinibigay mo sa iba, ay babalik rin sa iyo. Sino naniniwala dito? Taas ang kamay. Taas ang kamay. O, tapikin mo yung katabi mo. Sabi mo, maniwala ka dyan. O, tapikin mo ulit. Sabi mo, magbigay ka na. Alam niyo, yung binanggit ko sa Bible, ginagamit ng ibang mga preacher to pang guilty. Oo, naniniwala ako, ginagamit nila pang guilty yun eh. Lalo na kapag ayaw mo, nakikita mo ayaw magbigay, ay. Pero ako mas naniniwala ako dito. Kasi mas more on, ako naniniwala na ngayon ako sa Diyos na isang positibo na Diyos. Amen? O, dapat kayo rin, maniwala na rin kayo na kahit ano man ang classic, kahit gaano karami ang ibibigay mo, hindi mo pa rin mahigitan ng Diyos. Amen? Kaya kung ano yung pagpapala ang binibigay sa iyo ng Diyos at ibinibigay mo sa iba, babalik ito sa iyo. Amen? O, palakpakan naman natin ang salita ng Diyos. Hindi po yan invento, galing po yan sa Bible. Yan, no? Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos, sustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat, naulitin ko, sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin ng Diyos sa inyo. We have a positive and lahat ibinibigay ng Diyos. Kaya wag tayo ma-stuck dun sa idea na kapag ka ganun-ganun lang, pagpapala na ibinibigay mo as a person, as an individual sa iba, ay babalik rin sa iyo. At pangawakan natin yon, hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa. Panguli, panguling points na lang to live by, panguling punto, sabay-sabay tayo, inaasahang tayo ng Diyos na mas maraming matutulungan. O, sabi mo sa katabi mo yan, dali. Tulakin mo yung katabi mo, sabi mo, tumulong ka naman. Panguli na yan na punto. If you consider yourself blessed, truly, if you consider yourself blessed with blessings, hindi ka pwedeng hindi tumulong. And I expect ni Lord yan sa'yo.
Nais mo ba ng kapanatagan sa buhay? Naghahanap ng magandang kapalaran? Nag-aalala sa kalagayan sa buhay? Pinanghihinaan ng loob? Tinalikuran ng mga kaibigan? Dumaranas ng matinding kalungkutan? Masyadong abala? Ikaw ba ay pagod? May sakit? Ito ho ang aking anak at lahat sila ay nakapag-aral. Kaya po, yun ay labis kong pinasasalamat sa Panginoon Diyos. Panalangin lang po talaga ang ipinanlaban ko. Hindi ko akalain na ako po ay matatanggap kasi hindi naman po ako graduate ng nursing. Talaga araw-araw po, hindi ko po nakakalimutan mag-grocery. Nagproblema po kami kasi wala po yung trabaho ng asawa ko. Ngayon nung naakyatan po sa amin, nagkaroon po ng trabaho yung dalawa kong anak. Kahit na marami kaming pagsubok sa buhay, nananatili po ako kay Lord. Isa na rin po ako sa mga naghahayo po sa Mama Mary. Naoperahan po ako 3 beses po. Pero tingnan niyo po ako ngayon, buhay na buhay po at malakas po. Inantay ko po yung pagkakataon na ito na magpasalamat po kay Lord. Matagal kaming nawala ng income pero andito pa rin kami dahil ang pag-asa namin na kay Lord na kahit mahirap talagang maglingkod pero pag gaginampanan mo, hindi kanya pababayaan. Talagang ipinaalaala niya talaga sa akin na ako po ay muling magbalik loob sa Kanya. Lord, kahit wala kaming pera, kahit salat kami sa lahat ng bagay, ang gusto ko lang magkasunduso kami sa looban kasi isang looban kami. Siguro naawat na talaga sa akin dahil sobrang hirap sakit sa loob eh. Ito ako ngayon, nakatayo, nakangiti dahil kay Mama Mary at saka kay Lord. May cancer po ako, stage 2 na po ako ngayon, pero hindi ko inaangkin. First ka, di ko inaangkin. Alam ko, Panginoon lang. Siya lang dakilang manggagamot. Ang Christ on the Block ay umiikot sa ilang bahagi ng ating bansa at maging sa ibang lugar sa Amerika. Pamilya at komunidad ang inaahay nito
patungo sa ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng mahal na ina. Buuin ang pamilya at komunidad tungo kay Maria at Jesus. Tanggapin na ang mahal na ina. Para sa karagdagang impormasyon, maaari po kayong bumisita sa amin sa Children of Light Catholic Community sa 851 Oroqueta Street, Santa Cruz, Manila. Maaari din po kayong tumawag sa 733-0961 o 425-3534. Maaari din po kayong mag-log on sa aming website sa www.childrenoflightcommunity.com. Huwag damdamin ang kasawian. May bukas pa sa iyong buhay. Sisikatin ang iyong araw. Ang landas mo ay mag-iilaw. Sa daigdig ang buhay ay ganiyan. Mayroong ligaya at lumbay. Maghintay at may nakalaang bukas. May bukas pa sa iyong buhay. Tutulungan ka ng Diyos na may lalang. Ang iyong pagdaramdamin, dalangin mo sa may kapal na sa puso mo ay mawalan ng lubusan. Ang iyong pagdaramdam, inalangin mo sa may kapal na sa puso mo ay mawalan ng lubusan. Na sa puso mo ay mawalan